magsisimula ng ating pagpupuri sa Panginoon. Ito ay araw na nilaan natin para sa ating God. At maganda na tayo ay nananabik sa presensya ng Panginoon at gamitin natin itong oras na ito upang ang pananabik natin sa nagdaang isang linggo ay maibuhos natin sa Panginoon. Kaya tayo pong lahat ay tumayo at babasahin ko po sa inyo ang mga awit 63. O Diyos, Ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluwa'y tanging Ikaw nga ang hangad. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Hayaan mong sa santuaryo ika'y aking mapagmasdan at ang likas mong kalwalhatian at kapangyarihan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mainam pa kaysa buhay. Kaya pupurihin kita, O Diyos, at pararangalan. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat at ako ay dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluwa'y tunay na masisiyahan, magagalak na umawit ng papuring iaalay. Laman ka ng gunita ko samantalang nahihimlay, magdamag na ang palaging iniisip ko ay ikaw. Ikaw sa aking tumutulong sa tuwina, kaya sa iyong pagkukup ligaya ko'y awitan ka. Itong aking kaluluwa'y sa iyo lang nananalig, kaligtasan ko'y tiyak dahil sa iyo'y nakasandig. Ngunit silang nagbabantang kumitil sa aking buhay, sila nga ay masasadlak sa malamig na libingan. Mamamatay silang lahat sa larangan ng digmaan, kakainin ng asong gubat ang kanilang mga bangkay. Dahilan sa iyo, Diyos, ang hari ay magdiriwang, kasama ng mga tapat magpuring walang hanggan. Ngunit silang sinungaling bibig ay tatakpan. Hallelujah. Yes, God. Siya nga po, Panginoon, kami nananabik sa presensya mo, O God. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Sa umagang ito, Panginoon, ang tanging nais namin, O Diyos, ay ang presensya mo, O God. Ang tanging nais namin, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu ay lumukob sa amin, O God. At punuin mo ang aming mga puso ng awit, O God. Punuin mo ang aming mga puso ng kasiyahan, O Lord. Hallelujah. 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 Yes, O God. We worship you. Pagising sa umaga, naaalala ka, nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo. Naghihintay ng pangungusap mo. Pagising sa umaga, pagising sa umaga, naaalala ka, nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo. Naghihintay ng pangungusap
Hallelujah. Tunay, Panginoon, na kay ganda ng kabutihan mo, O Diyos. Hallelujah. O God, ang nais namin ngayong umaga, punuin ang sanctuary mo ng papuri at pagsamba. Hallelujah. Tunay na ikaw ang siyang dapat takilain. Ikaw ang dapat papurihan, Panginoon. Nananapig kami, O God, sa iyong presensya, O God. And Lord, pakinggan mo ang papuri ng iyong mga anak. Pakinggan mo ang papuri ng iyong sanglilikha, O Diyos. Sa iyo namin ibinibigay ang lahat ng papuri namin, O God. Lahat ng pagsamba, lahat ng pagluwalhati ay tanging sa iyo, Panginoon. Hallelujah! Kayo sa amin, O God. Hallelujah! Sa iyo lamang kami umaawit, O God. Sa iyo lamang kami nagbibigay ng papuri, O Diyos. Hallelujah, church. Minsan pa, ayaw kong magkulang. Hallelujah. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, yes, Lord. Tanging sandigan ko. Yes, O God. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ayaw kong magkulang. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Hallelujah! Hallelujah! Sige po, ating palakpakan at papurihan ang ating Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Yes, O God. Hallelujah. Yes, we worship you, Father. Hallelujah. Hallelujah. Tunay nga, Panginoon, ng kalakasan namin walang kahit sinong pinagmulan kundi Ikaw. Ng lahat, O God, sa buhay namin, O Lord, ay nanggaling sa iyo, Panginoon. Kaya, O God, dalangin namin, O Diyos, palagi kang sumama sa amin. Palagi yung Espiritu, O God, banal na Espiritu ang siyang laging sumaamin, O Diyos. Nang makasama ka namin saan man kami pumaroon, Panginoon. Sapagkat apart from you, O God, we are nothing. Without you, God, we can't live, O Lord. Hallelujah, God. Diligan mo, O Diyos, sa aming mga puso ang kanaisan na Ikaw ay laging sundin. Ikaw ay laging
hanapin, O Diyos, na Ikaw ay laging lingapin, Panginoon. Bigyan mo kami ng kauhawan, pananabik sa presensya mo, Panginoon. Hallelujah. And Lord, sa umagang ito, O Diyos, ang aming mga puso ay nagnanais na purihin ka, sambahin ka, pasalamatan at dakilain ang pangalan mo, sapagkat Ikaw ang nag-iisang Diyos na dapat purihin. Ikaw ang nag-iisang Diyos na dapat sambahin, O God. Hallelujah! 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 We will fill this sanctuary with praises. We will fill this place with praises, O God. With praises to your name alone. Hallelujah! At Lord, ang dalangin namin, O God, ang pananabik sa aming mga puso ay maramdaman mo sa pamamagitan ng aming mga awitin, sa pamamagitan ng pagtaas ng aming mga kamay, O Diyos. Ang pananabik sa puso namin, O Lord, ay makarating dyan sa karastaasan ng langit, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Patuloy kami nagpapasalamat sa iyo sapagkat ikaw na nakaluklok sa langit, O God, ay pilit na tumungo para makita kami. Pilit na inaabot ang aming mga puso, O God. Salamat sa pag-ibig mong wagas sa totoo. Salamat, O God, sa kabutihan mo, O Diyos. And Lord, we give you this morning, O God. This is especially for you. We are serving this time, O God, para lamang sa iyong pangalan, O God, at sa kalwalhatian mo, O Diyos. Hallelujah. At Lord, tanggapin mo ang papuri ng iyong mga anak. Tanggapin mo ang papuri ng iyong sanlilikha, O Diyos. Sa'yo lamang namin ibinibigay ang aming pagsamba, ang pag-awit namin, O Diyos, ang aming papuri sa nag-iisang Diyos na buhay. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Good morning po muli sa bawat isa. Tayo po ngayon ay magbatian. Alam ko pong na-miss nyo ang bawat isa sa nagdaang isang linggo. Nais niya na
ating mga puso at tayo ay magpupuri sa ating Panginoon. Amen? Amen. Hallelujah! Sige po, purihin natin ang ating Diyos! Praise the Lord! Hallelujah! Praise to God! Hallelujah! Tanging ang Diyos lang ang ating sasambahin. Ang Diyos ang ating pagpupurihan. Amen? We worship you, God. Ang puso ko'y puno ng sigla pagkat Jesus kasama kita. Lalong gumagaan ang bawat umaga. Sa paglubog ng araw, papuri ko'y isisigaw. At sa aking pagtulog, kasama ko ikaw. Ikaw, tanging ikaw pa rin. Ang nais ko, ang hanap ko, ikaw pa rin. Ang tunay na nagmahal sa'kin, wala nang iba, ikaw pa rin. Hallelujah! Thank you, Lord! Ang puso ko'y puno ng sigla pagkat Jesus kasama kita. Lalong gumagaan ang bawat umaga. Sa paglubog ng araw, papuri ko'y isisigaw. At sa aking pagtulog, kasama ko ikaw. Ikaw, hallelujah, tanging ikaw pa rin. Ang nais ko, ang hanap ko, ay ikaw pa rin. Ang tunay na nagmahal sa'kin, wala nang iba, tanging ikaw pa rin. Ang nais ko, ang hanap ko, ay ikaw pa rin. Ang tunay na nagmahal sa'kin, wala nang iba, ikaw pa rin. Amen! Yes, thank you, Lord, sa pag-ibig mo sa amin. Pagkas na totoo. Hallelujah! We will worship you this morning. Ang puso ko'y puno ng sigla pagkat Jesus kasama kita. Lalong gumagaan ang bawat umaga. Sa paglubog ng araw, papuri ko'y isisigaw. At sa aking pagtulog, kasama ko ikaw. Ikaw, tanging ikaw pa rin. Ang nais ko, ang hanap ko, ay ikaw pa rin. Ang tunay na nagmahal sa'kin, wala nang iba, tanging ikaw pa rin. Ang nais ko, ang hanap ko, ay ikaw pa rin. Ang tunay na nagmahal sa'kin, wala nang iba, ikaw pa rin. Amen! Hanggang lamang ang tanging nagmamahal sa atin ng wagas. Amen! Hallelujah! Yes, we will worship you, God. Hallelujah! Yes, oh God, ikaw lamang, oh Diyos, ang tanging nagmahal sa amin ng walang katumbas, walang kapantay, oh God. And Lord, this morning, tutumbasan namin, Lord, ng papuring wagas sa iyong pangalan ng pag-ibig mo. Hallelujah! Salamat sa kabutihan mo, Panginoon. Salamat, oh God, sa katapatan mo. Hallelujah! Hallelujah!
hahanap-hanapin namin, O Diyos. Ikaw pa rin, O Diyos, ang lagi namin, O God, hahanapin. Hahabulin, O God. Hallelujah. At mananatili kami sa lilim ng iyong pag-ibig sa amin, O Diyos. Sa lilim ng malawak mong pakpak, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Hindi kami magsasawa, Panginoon, sa presensya mo, Diyos. Hindi kami magsasawa, Panginoon, sa pag-ibig mo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Ano man ang ialok ng mundo sa amin, O God, walang kahit anong makatutumbas sa pag-ibig mo, Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Noon pa man, O God, pinatunayan mo ang pag-ibig mo sa amin sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Na bagaman hindi kami, O God, worthy, hindi kami deserving sa pag-ibig mo, Panginoon. Subalit, God, walang nakahadlang sa iyo, O God. Salamat, Panginoon. Hallelujah. And Lord, hear the praises of your people. Hallelujah. Praise you, O God. Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay pagmasdan ang pag-ibig mo sa sakit
This is Christ Charismatic Fellowship International Incorporated, Sunday Service Online. Here, we get to worship God and listen to His Word together online. And though separated physically, we are still one as church. We are one in the body of Christ. So buckle up and get ready, because up next is the Word of God delivered to us by the CCFI SBB's Associate Pastor, Pastor John David Bautista. For more updates, please follow and like our Facebook page at facebook.com/ccfisbb. You may also subscribe to our YouTube channel and be part of our growing community online. Enjoy the service and God bless. Ano nga ba ang pag-ibig in a biblical perspective? Alaman natin kung ano ang itinuturo ng Bible, reviewin natin kung ano nga ba ang itinuturo ng Bible at i-check natin, ako ba talaga ay nagmamahal? Ako ba talaga ang buhay ko ay nagpapakita ng tunay na pag-ibig, or kilig-kilig lang ginagawa ko? Or kailangan ko lang pala talagang gawin yun? Or nagmamahal lang ako para in return, may makuha ako. Ano ba ang dapat nating gawin? At ano ba ang maging response natin sa pag-ibig ng love sa atin na itinuro sa atin last week? Tayo pong lahat ay tumayo. Basahin natin ang Hebrews 13, verses 1 to 8. Keep on loving one another as brothers and sisters. Continue to remember those in prison as if you were together with them in prison, and those who are mistreated as if you yourselves were suffering. Marriage should be honored by all, and the marriage bed kept pure. For God will judge the adulterer and homosexuality. Keep your lives free from the love of money and be content with what you have, because God has said, "Never will I leave you, never will I forsake you." So remember your leaders who spoke the word of God to you. Consider the outcome of their way of life and imitate their faith. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Tayo pong lahat ay tumungat manalangin. Father God, we praise you. We praise your word. We praise your goodness. We praise you for who you are. Pinupuri ka namin at sinasamba ka namin pagkat ikaw ay Diyos sa dakila at tapat. Panginoon, salamat po sa araw na ito, O God, na dinako mo kami sa lugar na ito, O God, dahil meron kang purpose, O God. At salamat sa pag-ibig mo, O God, na siyang dahilan kung bakit kami nakatayo ngayon sa dakong ito, Panginoon. It is your love that brought us here. It is your love that gives us hope. It is your love that allows us to worship you and serve you and do all the things, O God, na ginagawa namin para sa iyo, Panginoon. And so, Lord, kami, Panginoon, ipatuloy namin ina-acknowledge, O God, that is only by your grace and by your love, O God, kaya kami, Panginoon, ay makakapagpatuloy. Kaya, Lord, let your love be stirred up, O God, sa dakong ito as we listen to your word, at ikaw ang patuloy na mapapurihan, sambahin, at wala nang iba pa, Panginoon. Sa iyo po namin ibinabalik ang kapurihan at pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Pwede na po tayong umupo. Ang title po ng ating sermon ay Love in Action. Sabihin nyo nga, in action. Ang itinuturo ng Bible sa atin tungkol sa love ay love na in action. Love na may ginagawa. Ang mga ancient Jewish people po, noon for thousands of years, meron po silang prayer of declaration. Reviewin po natin. Yung kanilang laging binibigkas, yung sinasabi natin na kanilang favorite na araw-araw, tuwing umaga at tuwing gabi, ito yung kanilang prayer. Ang tawag sa prayer nilang ito ay Shema. Sabi niyo nga, Shema. Ganito po nila ina-express ang devotion nila for God, at ganito nila ina-express ang kanilang, kung paano nila pinaniniwalaan ang God o yung kanilang pananampalataya. Mababasa po natin ito sa Deuteronomy 6:4-5. Basahin niya po natin sabay-sabay. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your strength. Para sa mga Israelita,
nung ancient times, nung mga panahon nila, ito yung very heart of God, very heart of the Word of God, of the law. Ito yung pinaka foundation or basis kung bakit sila sumusunod sa God. Because love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Yan po ang paulit-ulit nilang binibigkas sa kanilang mga labi, umaga at gabi. At kahit bago sila mamatay, ito rin yung pinaka-prayer nila. Kung may chance silang makapag-pray, bago sila or pag naghihingalo sila, nasa deathbed sila, ito yung binabanggit nila. Sa ulo nila yan, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Yan ang lagi nilang sinasabi. At ito rin yung pinaka-prayer nila. Dito po makikita natin yung keyword na love. Sabihin nyo nga, love. The ancient Israelites were called to love God. Pero ano nga ba ang love kung ang titingnan natin ay ang Bible or ang ancient biblical literature, yung kanilang way ng pagsusulat. Sa Hebrew po, sa Old Testament, ang original word po na ginamit sa love ay ahava. Sabihin niyo nga, ahava. Basically, ang pinaka-common meaning niya ay tungkol sa affection or care sa isang tao or sa isang, ng isang tao sa isa pang tao or ng isang tao sa isang bagay. Care or affection or love. Tingnan mo nga yung katabi mo, ahava mo ba yan? Wow. Sabihin mo nga, ahava kita. Wow naman. Sana tinabihan ko si no? Para na ahava ko siya, no? It can also refer sa physical affection. Kagaya ng pag-ibig ng King of Persia kay Esther. Ang tawag dyan ay ahava. Affection. Because of the physical attribute. Nagandahan, malinaw po ang Bible na sinasabi na nagandahan siya kay Esther. Si King of Persia, nagandahan kay Esther, kaya na-inlove siya. Pero, hindi lamang po tungkol sa physical affection ang ahava. Ang ahava po ay broad na word. Mas malawak po ang kahulugan ng love sa biblical perspective. Higit pa po ito sa affection dahil lang sa nakita ng mata. Higit pa po ito sa pag-ibig or na-like mo ang isang bagay dahil lang sa natuwa ka sa nasaksihan mo. Higit pa siya sa physical affection na nagandahan lang ikaw talaga sa nakita mo. Si Abraham, nag-ahava siya sa kanyang anak na si Isaac. Ang tawag po doon ay parental love. Yung ahava, it could also mean parental love. Sabi niya nga, parental love. Si Jonathan, nag-ahava din siya for his best friend na si David. Ang tawag naman doon ay brotherly love. Yung ahava na para sa isang kapatid. A group of people can also show their love or their ahava sa kanilang leader. Kagaya ng pag-ibig nila or ng mga Israelita or ang pagtangkilik nila or yung respect nila kay King David. Kasi nga, ang galing ni King David na leader. Ang dami niyang napatumbang mga kalaban. Ang tawag din doon, pagka may respect and love sa isang king ay ahava din yun. Pwede ring ahava ang tawag sa political tie-up. Kapag ang king nakipagkaibigan sa another king, political tie-up or loyalty, kumbaga ang tatawag na lang natin doon ay partnership, pero sa Old Testament we can also use ahava. Ang tawag doon ay love din. No, kagaya ni King Hiram, parang nakipagkaibigan siya sa anak ni David na si Solomon at nag-offer siya na tutulungan niya na i-build ang temple na sinimula ni David. Ang tawag din doon sa partnership na yun ay ahava. Yan po yung mga senaryo kung paanong ine-explain ng Bible ang pag-ibig, ang love. Kung ita-translate natin sa English yung ahava, love lang siya. Pero actually, marami siyang pwedeng maging ibig sabihin. Pero sa Old Testament, ano yung ahava ng God? Ano yung pag-ibig ng God? Paano pinakita ng God ang kanyang pagmamahal? Ano ang sinasabi ng ancient Jewish literature about the love of God? Deuteronomy 7:7-8, the Lord did not set His affection on you and choose you because you were more numerous than other peoples, for you were the fewest of all peoples. But it was because the Lord loved you and kept the oath He swore to your ancestors, that He brought you out with a mighty hand and redeemed you from the land of slavery, from the power of Pharaoh, king of Egypt. Minahal ba ng God ang mga Israelita dahil kamahal-mahal sila?
Dahil ba madami sila? Dahil ba mababait sila? Dahil ba malakas sila? Or dahil nang meron sila magandang potential? Ito, may potential to. Pwede ko tong maging great nation. Sige, mamahalin ko sila. May nakita bang maganda ang Lord sa Israelita bago niya minahal sila? Hindi. But it is the love of God that allows this ugly nation na ma-embrace yung beauty ng God at i-carry ang purpose ng God sa kanilang mga buhay. And I hope makita din natin yun sa ating mga sarili. Amen? Minahal sila ng God hindi dahil deserve nila or dahil they earned it. Yung love kasi na yun ay nag-originate sa character ng God. He loves because He loves. Wala na tayong magagawa doon. Ang Diyos ay nagmamahal dahil Siya ay mapagmahal. Ang Diyos ay pag-ibig. Yun ang God. Yun ang very core ng attribute ng God. Ang dami nating masasabi, ano mga attributes ng God? Ang God ay all-powerful, all-knowing, all-present, ano pa? Pwede nating sabihin, ang God ay makapangyarihan sa lahat. Tinagalog ko lang. Ang God ay mapagmahal, mapagbigay, maintindihin, mayaman. Pero lahat ng yon, ang pinaka-foundation ay yung very attribute ng God na love. Kaya siya ganun, kaya siya ay mapagbigay ay dahil ng love. Kaya siya mayaman at kaya yung ibigay sa iyo ang lahat ay because of love. Kaya siya creator ng heaven and earth. He created the heaven and earth. He created us out of love. Diba? Yun ang very reason ng lahat. And God is love. Jeremiah 31:3, the Lord appeared to us in the past saying, I have loved you with an everlasting love. I have drawn you with unfailing kindness. Walang end, everlasting love. Walang end, walang beginning. If love is everlasting, it has no beginning, no end. Yun ang love ng God. It is more than just emotion or feelings. Yung love na yon ay God. Love itself is God. Ang love ng God ay hindi duty lang. It is a genuine feeling and affection that God experiences and allows us as well to experience through Him. Kaya si Prophet Hosea, yung preaching ni Pastora last Sunday, kinumpara niya ang pag-ibig ng Diyos sa mga Israelita sa isang husband na nagmamahal sa kanyang asawa or sa isang magulang na nagmamahal din sa kanyang anak. Imagine, kaya mo bang gawin yung ginawa ni Hosea? Niloko ka na, sinaktan ka, pero may mahalin mo pa rin. Binili mo. Hindi niya binili, o sige, kukunin na ulit kita at mapapag-anuhan pa kita. Mapapagkakitaan din kita or magagamit pa kita. May saysay ka sa akin. Pwede kitang paghugasin ng plato. Pwede kitang paglinisin ng bahay. Sige, sumama ka na lang. Hindi ganun. Ang ginawa ni Hosea is pure love. At ginawa niya yon as a prophetic gesture. Iniutos yun sa kanya ng God para turuan ang mga Israelita kung ano ang pag-ibig ng Diyos. Grabe ka creative ang God, no? To the point na ikaw, na isang prophet, pag tinuruan ka ng God na magturo kung paano, or ito, kasi prophecy is teaching eh. Yung prophetic gesture na yon ay nagturo sa mga Israelita, nagpakita kung anong sitwasyon nila. Diba? Ganon din tayo sa God. Na tayo ay hindi natin deserve ang pag-ibig ng Diyos. Hindi natin deserve na mahalin ng God. Wala tayong potential para walang mapapala ang Diyos sa atin. Pero pinili niya tayong mahalin. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, pinili ka niyang mahalin. Kahit ganyan ka. Kinakailangan ma-appreciate natin ang pag-ibig ng God. Dito marirealize natin na ang love ay higit pa sa feelings. Hindi siya idea lang. Ito ay isang action. Sabihin mo nga, action. Ahava or love is something God chooses to do. Ahava is something God chooses to do. Ginawa niya, pinili niyang gawin. Deuteronomy 4:37, because He loved your ancestors and chose their descendants after them, He brought you out of Egypt by His presence and His great strength. Ang love ng God ay hindi lang sentiment. It is something that God does. Hindi lang siya naramdaman na, nakaka-inlove naman.
When you love someone, may gagawin at gagawin ka out of that love. Amen? It is something that God does. Nagmamahal. Hindi lang nararamdaman ng Lord ang pagmamahal. Ginagawa. Sabi mo nga, ginagawa. Ang pag-ibig na hindi nagmamaterialize, ang pag-ibig na yan ay questionable. Pag ang pag-ibig na, or kapag kami nanliligaw sa inyo, mga kabataan, at puro sabi lang ng I love you, I love you, I love you, pero hindi naman makita sa gawa, ay tanungin mo na yan. Yung mga mag-asawa dyan, kapag ka puro I love you lang sa text, at sabi lang ng sabi, pero hindi naman makita sa gawa, nako, questionable ang love na yan. Kinakailangan, nagsisync kung ano yung sinasabi at kung ano ang ginagawa. Kaya nga may kasabihan tayo, ano nga yung kasabihan natin? Ginagawa, hindi ginangawa. Sabi niya nga, ginagawa, hindi ginangawa. Minsan, ang pag-ibig natin ay puro ngawa lang. Pero walang gawa. Ngayon, kung babalikan natin ang famous prayer and devotion ng ancient Jewish people sa Deuteronomy 6:4-5, sabi dyan ulit, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. Makikita na may calling tayo na mag-respond sa ahava ng God sa pamamagitan ng pagpapakita din ng ahava sa God. Yung pag-ibig ng God sa atin na binibigay niya, meron tayong calling na mag-respond doon sa pag-ibig ng God sa atin. Ibigin din natin ang God. Tanungin mo nga, love mo ba ang God? Tanungin mo katabi mo. Diba? Nakikita kaya sa ginagawa natin everyday, kapag mag-isa ka na lang, or kapag ang kasama mo ay mga kapitbahay mo, or katrabaho mo, or kamag-anak mo, or yung mga kagalit mo, nakikita ba ang love ng God sa'yo? Yan ang tanong. At kagaya nga ng pag-ibig ng Diyos, ang human love dapat ay mag-transpire din into action. Yung pag-ibig natin na nararamdaman sa pinaka-loob-looban natin, kinakailangan mag-transpire siya into action. Kinakailangan may ginagawa, hindi lang ginagawa. Ang sabi po sa Deuteronomy 10:12-13, And now, Israel, what does the Lord your God ask of you but to fear the Lord your God, to walk in obedience to Him, to love Him, to serve the Lord your God with all your heart and with all your soul, and to observe the Lord's commands and decrees that I'm giving you today for your own good. Ang sabi po dyan, to fear, to walk in obedience, to serve Him, to observe His commands. Ang lahat ng actions na ito ay centered around love. Actually po, isa din pong ancient Jewish style of literature po. Ang pagsusulat po nila, meron silang time na if they want to emphasize something, nilalagay nila sa gitna. Pag ganyan po, yung kanilang pagkakasulat, na ilalagay nila sa very center of their section ng buong chapter, sinusulat ng writer na sa gitna yung pinaka-main topic. At yung pong mga nakasulat dyan, yung to fear, to walk in obedience, to serve Him, to observe His command. Ang pino-point out lang po nung writer ay lahat ng nangyayari, lahat ng ginagawa natin, kinakailangan ang center ay ang pag-ibig ng Diyos, ay ang love. At kinakailangan lahat ng ating ginagawa is dahil nga ng pag-ibig. Hindi ka to walk in obedience just so you obey or wala lang. Kinakailangan, alam mo kung bakit ka nag-obey. Kinakailangan ang pinaka-fuel ng lahat ng ginagawa mo ay love. Kaya, kung hindi mo ginagawa at sinasabi mo lang at kunwari ikaw nag-exhort ka, pinag-preach, or like me, nagpre-preach ako tapos hindi nakikita sa akin, kakahiya naman sa Lord. Or sabi tayo ng sabi sa mga ibang mga tao na love, mahal kayo ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Pero may mga specific palang tao na hindi natin kayang mahalin, questionable ang ating pag-ibig. Kinakailangan lahat ng actions natin ay centered around love. Amen? Sabihin mo nga, gawin mo.
And with this, tayo po ay dadalhin sa ating pinaka-main topic, yung love in action. Love is the measure of our worship and sacrifice. Ang pinakapanukat ng love natin ay kung paano tayo sa God, ay kung paano tayo mag-worship at kung paano tayo mag-sacrifice. Sabi sa 1 Samuel 15:22, and Samuel said, "Hath Jehovah as great delight in burnt offerings and sacrifices as in obeying the voice of Jehovah? Behold, to obey is better than sacrifice, and to hearken than the fat of rams." Obedience is better than sacrifice. Yan po yung tinuturo ng Bible. Love is the measure of our obedience. Ang obedience natin ay mas mahalaga pa kaysa sa mga naiibigay nating sacrifices. Mas mahalaga pa sa ating pag-worship. Kasi kung ikaw ay praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, may pag-iyak ka pa, may pagluhod ka pa, may paggapang ka pa. Wag naman sanang gumagapang. May pag-akyat ka pa na po. Hindi po tayo ganon. Okay? Ang dami mong ginagawa sa church, ang dami mong ginagawang mga ministry, pero hindi nakikita ang pagsunod sa Panginoon sa buhay mo, sayang po ang iyong mga ginagawa. Sayang ang iyong pagpapagal. If mahal mo ang God, dapat kaya mong sumunod. 'Di ba? Ang isang anak na tunay na nagmamahal sa kanyang magulang ay kayang sumunod. Amen? Kinakailangan marunong tayong sumunod sa God. Pastor John, sa Bible po, pag chinek po natin ang Bible, ang dami naman pong utos. Pwede bang pumili lang ng susundin? Ito pong part na to na susunod ko naman, yung iba po hindi ko talaga kaya. Ano kaya ang pwede kong gawin, di ba? Sa Bible po actually merong ilang written laws? 613 written laws. Araw-araw ba nasusunod mo yung 613 na yun? Hindi, di ba? Araw-araw ba ay nagagawa mo ang lahat ng yun? Hindi. Lahat ng yon, kinakailangan ba nating sundin? Opo, kung yun ay batas ng Diyos, kinakailangan natin sumunod. Pero we need to understand the principles of the law. At ano nga ba ang sinasabi ng mga law na yun talaga? Ang mga Pariseo talaga, they follow the law very faithfully. Kung mababasa natin ng Bible, talagang ang mga Pariseo, kahit yung pag nakita natin siguro kung babalik tayo doon sa time na yun, maging ang mga damit nila talagang makikita mo agad, ay Pariseo to. At talagang yung pagdadamit nila, sukat na sukat. Yung kanilang pagsunod sa law, sobrang talaga sila, faithful dyan. Kapag may nahawakan sila na ceremonially unclean, talagang hihinawan nila ang kamay nila kahit hindi naman nagdumi ang kanilang kamay. Pero unclean lang talaga yung ceremonially, di ba? Yung sobrang sunod na sunod sila sa batas. They're very ritualistic. Na kahit yung mga tupi ng damit, yun nga, hugas ng kamay, yung ligo, yung bilang kung anong oras, susundin nila. At pati yung kanilang tithes and offering, tithes, very faithful sila. Pero bakit kaya kahit sila ay sunod na sunod sa batas ng Diyos, bakit kaya kuhang-kuha nila ang inis ni Jesus Christ? Pag nagbabasa tayo ng New Testament, bakit inis na inis si Jesus Christ sa kanila? Bakit sila naman ay talagang sumusunod naman sila, pero bakit si Jesus Christ ay hindi nagagalak ang puso kapag nakikita ang mga ginagawa ng mga Pariseo? Hindi nila naiintindihan si Jesus Christ. Sa Book of Matthew, may nagtanong po kay Jesus Christ, ano po ba yung greatest commandment? Ano ba yung pinaka the best na law? Yun na lang siguro ang susundin ko. Siguro yun na nasa isip no, na sa sobrang dami nakasulat sa Bible, iba pa po yung nakasulat, iba pa po yung orally passed sa mga Israelita, na ito na yung law na, meron pa silang law na kinasanayan or custom na, iba pa po yung nakasulat mismo sa Bible. Lahat ng yon, kinakailangan nila daw sundin. Kaya naman may napatanong, alin kaya po yung the best sa lahat? Alin kaya yung pinakamahalaga? Kasi siguro hindi na nila alam kung alin ang uunahin, or pressured silang mamuhay na perfect. 'Di ba? Kaya nga yung iba, takot mag-born again kasi ang nasa isip nila, madaming bawal. Tama? Hindi madala or
Or tayo, hindi natin ma-invite yung ating ibang mga kaibigan, kaklase, mga mahal sa buhay kasi ang nasa isip natin ay yung mga bawal sa church. Pero hindi yun ang focus ni Jesus Christ. Dahil si Jesus Christ, He is capable of changing our lives. At hindi dapat yun ang ating maging focus. At yun din siguro yung burden nung nagtanong kay Jesus Christ na ano po yung the best na law, yun na lang siguro muna ang ipra-prioritize ko. Ang sagot ni Jesus sa Matthew 22:36-40, nagtanong sa kanya, "Teacher, which is the greatest commandment in the law?" Jesus replied, "Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and greatest commandment. And the second is like it. Love your neighbor as yourself. All the law and the prophets hang on these two commandments. Love the Lord your God and love your neighbor." Para sa mga nakikinig kay Jesus Christ, nung mga time na yon, especially yung mga Pariseyo na alam ang Old Testament or ang Book of Law, alam nila na si Jesus Christ ay may nire-refer na law sa Old Testament. They knew that Jesus was referring to the Old Testament declaration of faith na binasa natin kanina, yung Deuteronomy 6:5, "Love the Lord your God." Parang inulit lang ni Jesus, no? "Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength." So sabi ni Jesus Christ, ito yung the best na law, okay? Yung nasa Deuteronomy 6:5 na sinulat ni Moses. Na sabi ni Moses, "Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength." Tapos yung love your neighbor, ang reference naman ni Jesus doon ay yung Leviticus 19:18 sa Old Testament din. "Do not seek revenge or bear a grudge against anyone among your people, but love your neighbor as yourself." Yan yung sinasabi ni Jesus Christ. Si Jesus Christ ay nagre-refer doon sa law na yon sa Leviticus na kinakailangan mahalin ang neighbor as yourself. At ano yung love your neighbor as yourself? Do not seek revenge or bear a grudge against anyone among your people. So kapag hindi natin nasusunod ang alinman sa mga utos na ito, yung Deuteronomy 6:5 at Leviticus 19:18, you are a sinful man before God. Makasalanan ka sa Diyos and you need forgiveness. Ito pong Matthew 22:36-40 ay nag-take place. Saan sinabi ni Jesus Christ? Saan sila nagkwekwentuhan that time? Sa Mount Sinai. At doon po, talagang umakyat si Jesus Christ doon sa Mount Sinai. At talagang intentionally si Jesus Christ, doon niya ito sinabi. Kasi doon umakyat si Jesus Christ para ituro yung itong love, itong dalawang best na law daw na tinanong. Pero alam niyo ba na doon din sa Mount Sinai, tinanggap ni Moses ang 10 Commandments from God? Sa place kung saan nakikipag-meet si Moses, noong Old Testament, doon nakipag-meet si Moses kay God para tanggapin ang commandments ng God, ang mga utos ng God. We can see here that Jesus was very intentional. Sinadya niya ito at may picture siya na pinapakita na ang lahat ng law sa Old Testament, although 613 written laws sa Bible, kung ating isa-summarize, ang word na makukuha natin ay walang iba kundi love. Na kapag kung gusto mong sumunod sa utos ng God, ang kinakailangan mo munang maunawaan at gawin ay magmahal. 'Di ba? Bakit? Lahat ng law, lahat ng mga mababasa natin sa Bible, sa Old Testament, doon tayo ipo-point out sa love. Yung Matthew 22:36-40 ay sinamarize lang ni Jesus yung law. Love is the essence of the law. Bakit bawal magnakaw? Love others ba kapag ikaw ay nagnanakaw? Love the Lord your God ba kapag ikaw ay magnanakaw? Hindi. Hindi yun ang image ng God in us. Bakit bawal mangalunya? Ang pangangalunya ba ay love others, love your neighbors? Hindi. Bakit bawal magsalita ng mga masasakit na salita? Bakit bawal mag-threat? That's not the love of God. Kinakailangan makita sa buhay natin ang love ng Diyos.
Kung gusto natin talagang makasunod, more than 613 pa ang kaya mong gawin kung love ang gagawin mo. Amen? More than 613 pa ang kaya mong form ng love, ang kaya mong ipakita sa mundong ito kung naiintindihan mo ang love ng God. Love others. Lahat ng utos ng Lord na mababasa natin sa Old Testament, ang gusto lang gawin ng God ay magmahal tayo sa Kanya. Hindi ito maintindihan ng mga Israelita. Hindi ito agad na unawaan yung love. Kaya ang ginawa nila, basta sundin mo lang yung mga nakalista to the point na nakalimutan nila ang very essence of those law. Tinuturuan lang sila ng God kung paano magmahal. Pero nakalimutan nila ang pinakaibig sabihin ng bawat law, ang sipag-sipag nila. Ganito din tayo minsan. Ang sipag-sipag natin sa simbahan, pero ginagawa lang pala natin yun para magkubli. Just to feel good about ourselves. Na Kristiyano ako so kinakailangan ko ma-feel na Kristiyano ako. So I'll do this. Hindi yun love. Kinakailangan lahat ng ginagawa natin is out of love. Is because of love. Bakit ang sipag-sipag mo sa church? Bakit ginagabi ka sa church? Dahil ba sa love? Bakit ang galing-galing mong mag-aral ng talagang Word of God, napupuyat ka, wala kang tulog? Dahil ba yan sa love? Or dahil gusto mo lang patunayan ang sarili mo? Or gusto mo lang, or nadala ka na lang ng routine? At lahat ng mga dapat mong gawin sa Panginoon, ginagawa mo lang out of, parang paulit-ulit na lang. Parang ritual na lang. Nagiging kagaya ka ng mga Pariseyo. Ito ay something na hindi na unawaan ng mga Pharisees during that time. Yung mga religious teachers sa New Testament, kaya kuhang-kuha nila talaga ang inis ni Jesus Christ. Kasi ang mga Pariseyo, sobrang gagaling nilang sumunod dun sa law. Yung mga nakasulat, halos sa ulo na nila. At talagang nag-aral sila. Alam na alam nila at sinusunod nila na kahit yung pagtatites nga, bilang na bilang nila yan. Yung ang herbs, yung mga halaman na kapag may sumibol, talagang binabawas nila ang 10%. Kahit yan ay ang natanggap lang nila ay konting-konti lang, talagang yung maliit na portion, kinakailangan bilang na bilang nila yun. Ganon sila ka-faithful doon sa numbers. Pero hindi sila faithful doon sa illogical part. Doon sa hindi ma-explain na part. Na tinuturo ni Pastora last time na ang love ay illogical. Yung love na hindi kinakailangan ng numbers, na hindi kinakailangan 1 plus 1 equals 2. Hindi. Doon sila nagkulang. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nila naunawaan. Sabi ni Jesus sa Luke 11:42, "Woe to you Pharisees, because you give God a tenth of your mint, rue, and all other kinds of garden herbs, but you neglect justice and the love of God. You should have practiced the latter without leaving the former undone." Diba? Ang babait nila, sunod sila ng sunod sa mga utos ng God, pero nakalimutan nila ang pag-ibig ng Diyos. To the point na pag nagbibigay sila ng kanilang tithes sa church, nag-tithes ako, malaki ang tithes ko. Kawawa naman yung mga makakasalanan dyan. Diba? Yung mga teachers of the law, pag nagpre-pray sila ang lakas-lakas, salamat dahil hindi ako katulad nila na makasalanan, ako ay tapat sa iyo, Panginoon. Ganon sila ka-arrogant na minsan yung mga ginagawa natin sa church, akala natin ang galing-galing natin to the point na ang tingin natin sa iba ay mas mabababa na sa atin dahil lang sa mga nagawa natin sa church. Hindi. Dahil lang sa ikaw ay napagod. Naku, ako na may paglingkuran nyo. Pagod na pagod sa ministry. Diga? Or ako ay leader or ako ang head ng ministry na to, kinakailangan pagsidhan. Hindi ganon. Kinakailangan ng ating pag-ibig ang maging reason for us to do more, to serve, to give our lives para sa Panginoon. Kasi nga kahit anong galing mo sa pagsunod, kahit sa ulo mo pa ang Bible, kahit alam mo kung paano i-explain ang Bible, ang dami mga nag-Bible school pa, pero ang nangyari, yumabang ng yumabang. Dahil ang dami ng alam.
Hindi yun eh. Magagaling magsalita. Magagaling mag-lead ng worship. Hindi pumipiyok. Hindi napapagod. Di ba? Kahit gaano kahaba ang prayer mo sa gabi, kahit nag-speaking in tongues ka every Sunday sa praise and worship, pero kung may issue ka sa pag-ibig at pagmamahal, sayang ang lahat ng yan. Kahit gaano ka kasipag sumimba, sayang ang lahat ng yan kung wala kang pag-ibig. Kung hindi nakikita sa buhay mo, kung hindi nakikita ng mga kapatid mo, kung hindi nakikita ng mga tao sa paligid mo, ng mga kamag-anak mo, ng mga kaklase mo, katrabaho mo, kung sino or kung ano yung pag-ibig na yun sa buhay mo, sayang yan. Love is the measure of our life now as followers of God. Paano natin masusukat na tunay na follower yan ni Jesus Christ? Dahil ba sa damit? Wow! Or dahil sa dala, or dahil sa mga props? May dala kang Bible? Diba? Paano mo masasabi or mame-measure ang pagiging Kristiyano ng isang tao? Yan ba ay sa dami ng attend sa linggo? Yan ba ay sa haba ng minuto ng pananalangin? Hindi. Ang measure ng ating buhay ngayon bilang mga Kristiyano, ang measure ng pagiging Kristiyano natin ay wala nang iba kundi love. Kung paano ka magmahal. Tanungin mo nga ang sarili mo, paano ba ako magmahal? Di ba? I-check mo yung mga ginagawa mo araw-araw. I-check mo yung ginawa mo kanina lang. I-check mo yung kung paano ka makipag-usap sa ibang tao. I-check mo kung paano mo itrato yung mga tao sa paligid mo. Yan ba ay pagmamahal na nanggagaling sa God? Ano ang tingin ng mga tao sa iyo? Anong testimony na iniiwan mo sa mga tao? Yan ba ay nabe-bless sila? Or ikaw lang ang nabe-bless sa sarili mo? Pero ang mga tao, inis na inis sa'yo. Tapos nagtataka ka, ba't kaya ang mga tao inis na inis sa akin? Nakaka-bless naman ako. Di ba? Kung ikaw lang ang nakakakita ng sarili mo na nakaka-bless, abay matakot ka na. Di ba? Kung ikaw lang ang nakakakita ng sarili mo na ikaw ay maganda ang ginagawa para sa Lord, pero ang mga tao sa paligid mo ay hindi ito nararamdaman, magtanong ka na. Dahil love is the measure of our faith as followers of Jesus Christ. Paano ka magmahal? Hindi yan sa taas ng tithes. Hindi yan sa sipag mo sa pagsimba. At hindi yan sa dami ng sa ulo mong memory verse. Kinakailangan matututunan natin ang pagmamahal ng Diyos at maipakita natin ito sa ating mga buhay. Amen? 1 Corinthians 13:1-3, if I speak in the tongues of men and of angels, but have not love, I am a noisy gong or a clanging cymbal. If I have prophetic powers and understand all mysteries and all knowledge, and if I have all faith so as to remove mountains, but have not love, I am nothing. If I give away all I have, and if I deliver up my body to be burned, but have not love, I gained nothing. Kung sinasabi mo na follower ka ng God, pero hindi mo man lang kayang magpatawad sa mga taong nakasakit sa iyo, sa mga taong nasaktan ka or nagawan ka ng masama, nasan ang God doon? Nasan ang pagiging follower mo ng God? If sinasabi mo na follower ka ni God, tapos lagi kang galit na galit sa mundo at wala kang pakialam sa mga nararamdaman ng iba at sasabihin ko ang gusto kong sabihin, basta masabi ko lang ang gusto kong sabihin kasi wala na akong pakialam sa buhay ng mga tao sa paligid ko. Nasaan ang God doon? That is not God. So mga kapatid, kinakailangan nating maipakita yung love ng God sa buhay natin. Ito yung response na hinihingi ng Diyos sa atin. Minahal niya tayo, sana naman magmahal din tayo sa iba. If you love God, you must love others. Ito po ay isang coin, parang two sides of a coin, na hindi mo pwedeng paghiwalayin. Na sinasabi mo, I love you, Lord. Diba? Pero yung kabilang coin pala, kabilang side ng coin, wala, I love myself lang. Sayang, or hindi, kumbaga kung ang perang yun ay i-check ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ang harap ay Jose Rizal, tapos ang kabila ay wala, blanco lang, ay baka hindi ito tunay, fake ito. Kung kunwari ang harap
ng, ng coin ay mali ang nakalagay at ang likod ay tama, kahit tama yung kabila, questionable pa rin yung pagiging legit ng pera na yun. So kung ang ating love sa God ay feeling natin genuine na genuine, pero hindi makita ang pag-ibig natin sa tao sa paligid natin, questionable po ang pag-ibig na sinasabi mo sa God. Questionable po yung pagtaas ng kamay mo at talagang ikaw ay talagang pagka-praise and worship ay talagang lumong-lumu ka at talagang iyak na iyak ka pa at ikaw pa ang pinakamalakas ng sigaw kung hindi ka naman marunong magmahal. Kung meron kang issues sa pag-ibig, hindi po natin pwedeng paghiwalayin ang dalawang yon. Yung love ng God, kinakailangan mag-transpire into action sa pamamagitan ng ating buhay. Diba? Kagaya lang ng isang lalaki na namatay, nag-iwan siya ng kasulatan na may perma niya, na lahat ang parang gusto niyang ibigay na donation ay 1,000 para kay ganito, 100,000 para kay ganyan. Nakalista na, kunwari ang church, kunwari mamamatay ako, mag-iiwan ako ng sulat, sabihin ko 20 million para sa CCFI SPB. May perma kayo yun. Tapos 30 million para kay Sister Mavic. 50 million para sa kids ministry. Ganyan. 60 million para sa music ministry. Nakasulat yan, may perma ko. Selyado pa yan. Malinaw na malinaw. Namatay ako. Sa tingin nyo, makukuha nila yon? Kasi wala naman akong ganon. Kung meron akong ganon, may isa-isa yung ating mga perma. Huwag nating hayaan maging empty ang ating mga words. Huwag nating hayaan na maging empty ang ating mga I love you, Lord. Huwag nating hayaan maging empty yung ating mga kinakanta na, Lord, I need you. Lord, I love you. Lord, you're my number one. I will serve you. Diba? Kantang-kanta tayo. Worship na worship tayo. Love you, I love you, Lord. I love you, Lord. Pero empty pala. Sana may saysay ang ating mga sinasabi. Ang ating pag-ibig na ating pinaniniwalaan. Mga kapatid, hindi mo pwedeng ibigay ang something that you don't have. If you haven't really experienced God's love, how will you ever give it to someone? Kung meron kang problema, bakit Lord, hirap na hirap akong mahalin tong taong to. Gusto ko na siyang i-let go, pero Lord, ang gusto ko parang anong nangyayari, gusto ko siyang ipin down, gusto ko siyang sirain, gusto ko siyang magantihan, gusto ko siyang masira din. Give it to God. Because the Lord will fight the battle for you. You just need to be still. Kinakailangan matutunan nating magmahal, hindi lang sa mga taong kamahal-mahal. Kasi ang dali kasing mahalin yung mga mabait sa atin. Ang daling mahalin yung mga taong may makukuha tayo in return. May kabig tayo eh. Magiging mabait ito sa akin, may makukuha ko dito, sige. That's not the love of God na pinakita sa atin ng God. Ang love na pinakita sa iyo ng God ay love na wala siyang mapapala. Ang mapapala niya ay yung paulit-ulit mong pagkakasala ulit. Ang mapapala ng God sa atin ay yung katigasan ng ulo natin, pero nagbago ba ang pag-ibig ng Diyos? Nabawasan ba ang pag-ibig niya sa atin? Never. At kung tayo ay laging titingin sa pag-ibig ng Panginoon sa atin, matututunan nating magpatawad, magmahal, buksan ang ating mga puso para sa mga taong tayo nasaktan, para sa mga taong hindi deserve ang love natin, feeling natin, hindi deserve ang pag-ibig natin. Kaya mga kapatid, pag naunawaan natin yung pag-ibig ng Lord, kahit nasan ka, yung mararamdaman mo yan, kahit kanino, parang ang sarap intindihin ng taong to. Ang sarap magmahal sa taong to. Na kahit hindi mo kaano-ano, kaya mong
unawain, kaya mong ibigin. Kahit nasaktan ka, kaya mong ibigay sa Panginoon yung pagsunod na magmahal at magmahal. Of course, mahirap ito para sa iba. Of course, masakit ito para sa iba. Kasi, na-hurt ka eh. We are in the flesh. At pag nasaktan ang ating flesh, ang ating initial reaction ay mag-react. Pero the Spirit should be more powerful than the flesh. Amen? At palagi nating i-remind ng sarili natin sa pag-ibig ng Diyos sa atin. And so, maa-appreciate natin ang pag-ibig at pagmamahal sa iba. Kasi, minsan, ang ano natin ang focus na focus tayo sa mga nagagawa natin na hindi man natin nasasabi, pero sa puso natin at sa isip natin, feeling natin, deserve ko na ma-bless. Deserve ko lang na pagpalain ng Diyos. Deserve ko na mahalin ako ng God. Kasi ang sipag ko kaya. Ang galing ko kaya. Ang dami kaya ako nadadala sa Lord. Pag ako nagsalita, talagang ang daming napapamahal sa Lord. Pero hindi eh. Lahat ng ginagawa natin is out of love. Mahal natin ang Diyos, kaya tayo umaaksyon. At sana sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng aspeto, ang pag-ibig ng Diyos ang makita sa ating mga buhay. Amen? Ephesians 2:4-9. But God, being rich in mercy, because of the great God with which He loved us, even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved, and raised us up with Him and seated us with Him in the heavenly places in Christ Jesus, so that in the coming ages He might show the immeasurable riches of His grace and kindness toward us in Christ Jesus. For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing. It is the gift of God, not a result of your works, so that no one may boast. Lahat ng tinatamasa natin na blessing, yung love na ina-enjoy natin, ay binigay sa atin as a gift. At sino tayo para ipagdamot ito sa iba? Mga kapatid, today, we let God. Amen? Today, we allow God na turuan tayo na magmahal, magpatawad, at siya ang magiging sentro ng ating mga buhay. Palakpakan po natin ang Panginoon. Panginoon, kami po ay lumalapit sa iyo, nagpapakumbaba. Lord, reminding ourselves, O God, of your love. Sino nga po kami para mahalin mo, O God? Sino kami para patawarin mo sa aming mga kasalanan? Lord, hindi mo kailangan ang kahit anong kaya namin gawin, O God. Dahil Lord, kayang-kaya mong i-provide ang lahat ng pangangailangan ng mundo, O God. Ikaw may likha ng langit at lupa, O God. At Lord, hindi mo kami niligtas dahil sa aming mga tithes. Hindi mo kami niligtas dahil sa kaya naming gawin. Hindi mo kami niligtas dahil kaya naming maging masipag sa church. Lord, lahat ng aming mga nagagawa, lahat ng aming mga sacrifices, our worship, O God, ay dahil nakilala ka namin, O God, at naramdaman namin ang pag-ibig mo, O God. So Lord, nawa Panginoon, lahat ng sulok ng aming buhay ay maging evident ang love mo, O God. Mag-materialize ang pag-ibig mo, O God, nang maramdaman ng lahat ng mga tao sa paligid namin ang tunay na pagmamahal mo, Panginoon. Turuan mo kaming magpatawad, Panginoon. Lord, kung anong paraan mo to teach us to forgive, to love, Lord, we just allow you, O God, na kumilos ka sa buhay ng bawat isa, O God. At Lord, nawa Panginoon, maging malaya ang bawat isa, O God. Sa anumang mga sakit, sa anumang mga hirap,
sa anumang mga pasakit and traumas of the past, O God. And Lord, we will be able to love freely because you first loved us, O God. Lord, we offer our lives to you, O God. Lord, ipraprioritize na namin, O God, na lahat ng aming gagawin, O God, ay tanging pag-ibig mo lamang ang siyang magiging dahilan, O God. Pagkagising pa lamang namin sa umaga, O God, pag-ibig mo na, O God. Pag-ibig mo na hindi lang nararamdaman, hindi lang idea, hindi lang isang sentiment, but God, pag-ibig mo na ginagawa namin, O God. So Lord, in all that we do, we will glorify your name. We will love you with all our hearts, our minds, and strength, O God. Dahil ikaw ang Diyos na deserve lamang, Panginoon, na paglingkuran, mahalin ng buong puso at lubusan. Salamat, Lord, sa panibagong pag-asa. Salamat sa napakalawak mong pagmamahal sa amin. Turuan mo kami, baguhin mo kami, gabayan mo kami with your love. Sa iyo lang ang papuri pa salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Love in action. Sa ating buhay Kristiyano, mahalaga nga po na nakikita ito, maging sa ating pagbibigay ngayong oras na ito. Sabi ng ating preacher kanina po, if you love someone, you will do something out of love. And ever since na naging Christians na tayo, na natanggap natin si Jesus Christ sa ating puso, have we ever given something to God? Have you ever given a gift to someone you love? Maybe a small present sa friends, special surprise for a family member. Giving is a way of showing love, care, and appreciation. And in the same way, when we give our tithes and offerings, nagbibigay tayo sa God, we give back to God as a way of saying, Lord, thank you for everything. And God has blessed us with life, health, strength, and ability na mag-work at mag-provide para sa ating mga families. Yan po yung para sa mga nag-work na ngayon. And giving, hindi po ito tungkol lamang sa pera. Ito ay tungkol sa trust, tungkol sa faith, and tungkol sa gratitude. And let's reflect on why tithes, offerings, and giving to church for the building fund ay important sa ating journey of faith. Tithes, trusting God with what we have. Tithing is an act of trust. Ibig sabihin nun, kapag tayo ay naniniwala kay God, magpo-provide siya sa atin. Alam naman po natin yung Malakay 3:10. Because God gives us a promise, bring ye all the tithes into the storehouse, and prove me now herewith, said the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven and pour out a blessing. To bring our tithes and watch as He opens the windows of heaven. Hindi ito nag-meaning na merong instant financial gain, but it means divine provision ng God throughout our lives. Ang kanyang blessing, darating ito in many forms of opportunities, mga unexpected solutions sa mga problema na meron tayo, mas malalim na pananampalataya, at even kalakasan na i-endure natin yung tough seasons ng ating life. And tithing helps us develop a generous spirit. Sa offerings naman natin po, giving from the heart, aside from tithing, ang God, inaas din niya sa atin, tayo magbigay sa mga offerings. Gives from the heart to help others and support His work. In 2 Corinthians 9:7, it says, God loves a cheerful giver. Tayo po ba ay cheerful giver? Magbibigay ba tayo sa God nang walang hinuhold na grudges?
And this means that when we give, magbibigay tayo with joy and not out of pressure. Kung maaalala po natin yung story ng babaeng balo. Very familiar na po tayo doon. God sees the heart beyond our giving. And building the church, yan. Tayo po ay isang family dito sa church. And our church is more than just a building. Ito yung ating spiritual home. It's where we worship, sama-samang nag-grow, at dito maraming nakakatanggap kay Jesus. And just like how a family works together to take care of their home, we also work together to build and maintain our church. In Haggai 1:8, the Lord says, "Go up to the mountain and bring wood and build the house, and I will take pleasure in it, and I will be glorified." Love in action. Let us give to God and let us glorify God with our incomes and money po. Walang haing higit na mas mainam na ialay sa'yo, O Panginoon ko. Walang haing makalulugod upang kami iyong kahabagan, kundi ang buhay namin iaalay sa samba. Kami sa'yo, Jesus, ang aming buhay, ito sa'yo iaalay sa samba. Kami sa'yo, Jesus, hindi magbabago ang wagas naming pagsuyo. Walang haing higit na mas mainam na ialay sa'yo, O Panginoon ko. Walang haing makalulugod upang kami iyong kahabagan, kundi ang buhay namin iaalay sa samba. Kami sa'yo, Jesus, ang aming buhay, ito sa'yo iaalay sa samba. Kami sa'yo, Jesus, hindi magbabago ang wagas naming pagsuyo sa samba. Kami sa'yo, Jesus, ang aming buhay, ito sa'yo iaalay sa samba. Kami sa'yo, Jesus, di magbabago ang wagas naming pagsuyo. Di magbabago ang wagas naming pagsuyo. Di magbabago ang wagas naming pagsuyo. Tayo po ay manalangin. Ama naming nasa langit, God,
Tunay nga po, Panginoon, na sa iyo nanggagaling lahat ng aming pangangailangan, lahat ng aming blessings, O God. At salamat, Panginoon, sa pagmamahal mo na lagi nagsusustain sa amin. Hindi kami nagkukulang sapagkat, Panginoon, sa oras na kami tumatawag, lagi kang handa magbigay. At narito, Panginoon, ang aming mga tithes and offerings, God, at ang aming lahat ng ibababa namin sa iyo at iaalay yung Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil hindi mo kami pinababayaan at ang mga blessings na ito, Panginoon, ay open din namin ibinibigay sa iyo sapagkat ikaw ang nag-iisang Diyos, ikaw ang number one sa aming mga buhay. God, at pagpapakitang ito, Panginoon, ng aming pagmamahal sa iyo ay nga po, Panginoon, ay maging blessing sa ibang tao, God. Nang makita, Panginoon, hindi lamang, God, yung kaya naming ibigay, pero kung paano kami susunod sa iyo. At ang sabi mo nga, Panginoon, napakahalaga ng obedience, God. At sa pagbibigay namin, God, ng lahat ng aming pag-aari, ikaw, Panginoon, ang maging number one. Ikaw, Panginoon, ang lagi, Panginoon, sa araw-araw ay maalala namin at ang aming buhay ay maging act of worship. Salamat, Panginoon, sa lahat ng bigay ng mga alay na ito at sa nagsusumikap, Panginoon, dalangin namin, God, na patuloy, Lord God, na ipakita mo sa kanila kung gaano ka-open at ka-gracious ang iyong kamay. At ito po, Lord, ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tinatawagan po namin po lahat ng may mga baby, bata po, pumunta po dito sa unahan at atin po silang ipag-pray po. Atin pong ilay hands po ang ating mga bata. Ama naming nasa langit, kami po ay lubos na lumalapit sa iyo, Lord God, ng pusong may puno ng pagmamahal at pananampalataya. Maraming salamat po, Panginoon, sa privilege, Lord God, na kami po ay makapagturo ng inyong salita, Lord God. Panginoon, itinataas po namin ang lahat ng mga batang nandito, Lord God, na dumadalo po sa inyong kids service, Lord God, na patuloy niyo po silang gabayan, Lord God, bigyan ng kaalaman, ng karunungan, Lord God, na patuloy nilang mai sa puso, mais sa isip, at mais sa gawa inyong salita. Panginoon, hinihingi po namin, Lord God, ang inyong gabay sa araw-araw nilang buhay, Lord God. At Lord God, ingatan niyo po sila, lalong-lalo na, Lord God, sa kanilang simpleng paglalaro, Lord God. Kayo po ang mag-ingat sa kanila, sa kanilang school, Lord God, sa mga activities, Lord God, na ginagawa nila, Lord God. Hayaan po niyo na sila po ang mag-excel. Bigyan niyo po sila ng matataas na marka, Lord God, at maging aktibo, Lord God, sa bawat activities nila sa school, Lord God. At Lord God, ang mga batang ito, Lord God, bigyan niyo po sila ng malakas na pangangatawan, Lord God. Ilagayo niyo po sila sa bawat kapahamakan, Lord God, sa anumang sakit, Lord God, na kanilang mararamdaman. Kayo po ang magtanggal nito, Lord God. At Panginoon, hayaan niyo po sa patuloy nilang paglaki, Lord God, ay makita sa bawat isa na unti-unti nilang nakikilala ang Lord God, kayo, Lord Panginoon. At unti-unting makita sa kanilang labi, Lord God, ang masasayang ngiti at punong-puno ng pagmamahal, Lord God. At Lord God, sa bawat guro, Lord God, na nagtuturo sa bawat batang ito, Lord God, kayo po ang magbigay sa kanila ng patuloy na kaalaman, karunungan, Lord God, tiyaga, Lord God, lakas at inspirasyon, Lord God, para patuloy na maihatid, Lord God, ang inyong mga salita, Lord God. Hayaan niyo po, Lord God, na punuin niyo kami, Lord God, ng pagmamahal, Lord God, para makita ng bawat batang ito, Lord God, na ang bawat isang nagtuturo sa kanila ay punong-puno ng pagmamahal niyo, Panginoon. At sa bawat magulang, Lord God, na mga batang ito, Lord God, turuan niyo din po sila, Lord God, bigyan ng kaalaman at karunungan, Lord God, na ituro sa kanila kung ano man po ang tama
para sa kanilang paglaki, Lord God. At hayaan niyo po, Lord God, na maging isang halimbawa ang bawat magulang po nila, Lord God, na magiging halimbawa na isang magandang pananampalataya na nagmumula sa tahanan, Lord God. At Panginoon, at sa kanilang lugar po, Lord God, na pinagdadaluhan po ng skilled service, Lord God, kayo po ang magbigay dito, Lord God, ng isang tahimik, payapa, Lord God, at ligtas na, Lord God, para patuloy po kaming makaawit, makapakinig po na inyong salita, Lord God. At Lord God, sa patuloy naming pag-aaral, Lord God, kayo po punuin niyo po ang lugar na iyan ng presensya niyo, Lord God. Maging isa itong banal na tahanan sa pagpakalat namin ng inyong mga salita, Lord God. At Lord God, maraming salamat po sa inyong gabay, sa inyong proteksyon, sa araw-araw na blessings, Lord God, na naaming natatanggap ng mga batang ito, Lord God. Maraming salamat po. Ang lahat ng ito, Lord God, ay dinudulog namin sa aming patanging pangalan mo, Jesus. Amen. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Alam ko po ang bawat isa ay na-bless sa atin pong message. At sabi nga po, I love in action. Kaya ngayon, we will recommit ourselves to worship God all out, to love God all out, to live our lives all out praising God. Amen? Amen. Hallelujah. Woo! Praise the Lord. We worship you, God. We will worship you all out. We will love you, Lord. Hallelujah. Gaano man kahirap ang buhay na dinadaanan, di ako magsasawa na sa'yo ay magtiwala. Sa pagsamba, ibibigay
Panginoon, Ikaw ang number one sa buhay namin. At dahil meron kaming Ikaw, wala na kaming hahanapin pa, aming Panginoon. Kompletong-kompleto na ang buhay namin. Sapat na ang lahat ng mga bagay dahil sa iyo, Panginoon. Ikaw ang nagkompleto sa amin. Ikaw na aming Diyos, O God. Salamat, Panginoon. Dahil yan sa pagmamahal mo sa amin. Dahil yan sa katapatan mo sa amin, Panginoon. At naririto kami, Panginoon, bagamat hindi kami karapat-dapat, minahal mo kami, niyakap mo kami, pinatawad mo kami, inibig mo kami, Panginoon. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, na matapos namin tanggapin ang pag-ibig na yan na nanggagaling sa iyo, matuto din kami, Panginoon, na magmahal sa iba. Matuto rin kami, Panginoon, na magpatawad sa iba. Matuto rin kami, Panginoon, na yakapin ang iba kahit mukhang hindi ka mahal-mahal, Panginoon. Tulutan mo, Panginoon, na maging reflection mo kami para sa mundo na ito. Na magliwanag kami, Panginoon. Yung mga bagay na ginagawa namin na nakakasakit sa aming kapwa, tulungan mo kami, Panginoon, na matanggal ang lahat ng iyon. Yung mga bagay na sinasabi namin para masaktan ang aming mga kapatid, Panginoon, tulutan mo kami na mawala ang lahat ng iyon, O Diyos. Tulungan mo kami, Panginoon. Sapagkat ang nais namin, Panginoon, ay ipakita sa mundo kung gaano kabuti, kadakila ang aming Panginoon. At nais namin, Panginoon, na malaman ng lahat na kami ay minahal ng aming Diyos, kaya kaya din namin magmahal. I-put into action namin, Panginoon, ang lahat ng mga pagmamahal. Yung mga natanggap namin sa iyong pagmamahal, Panginoon, ay makita ng lahat. Sa paglabas namin, Panginoon, ng lugar na ito, makikita ng lahat na merong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Yung simpleng pagngiti namin, yung simpleng pagbati namin, Panginoon, yung simpleng mga gagawin namin na kabutihan dahil yan sa merong kaming Diyos na nagmahal sa amin. At ipapakita namin yan sa mundo, Panginoon. Handa kami, Panginoon, para sabihin sa lahat na meron kaming dakilang Diyos na nagmamahal sa amin. Sa oras na ito, Panginoon, dinadalangin din namin na pagpalain mo ang lahat ng iyong mga anak na ginamit mo sa oras na ito. Salamat po, Panginoon, simula doon sa mga nadalangin pa lamang bago mag-start ang service, O God, doon sa mga nagkaisa para batiin ang aming mga kapatid na mga nagsi-attend, lahat, Panginoon, ng gumalaw behind the cameras, lahat, Panginoon, ng mga nanalangin, nag-exhort, lalong-lalo na po, Panginoon, ang mga nag-lead ng worship namin, at pati na, Panginoon, ang aming preacher, O God. Pagpapala ang ipagkaloob mo sa kanilang lahat, Panginoon. Pakita mo sa kanila, Panginoon, na kung ang paglilingkod namin sa iyo ay magiging tapat, hindi namin mapapantayan ang katapatan mo kasi lalong aagos ang pagpapala na nagmumula sa iyo. Dalangin din namin, Panginoon, ang bawat isa na naririto ay pagpalain niyo po. Kung merong mga sakit at karamdaman, bigyan mo sila ng kagalingan. Yung merong mga hinanakit sa kanilang mga damdamin, sa kanilang puso, Panginoon, heal them, O God. Yung merong mga pangangailangan financially, materially, pagpalain mo sila, Panginoon, sapagkat ikaw ay Diyos na napakayaman. At alam namin, Panginoon, na kayang-kaya mong i-provide ang lahat ng pangangailangan ng iyong mga anak. Salamat, O Diyos. Salamat sa iyong katapatan at pagmamahal sa bawat isa sa amin. At kiniklaim namin yan, Panginoon, na ang buong araw na ito, dahil inuna ka namin, magkakaroon ng katagumpayan ng lahat ng aming mga gagawin. Mga kapatid, taas natin ang ating mga kamay. Ano man ang iyong heart's desire, sabihin mo yan sa Panginoon sa oras na ito sapagkat siya ay nakikinig. Alam natin na ang ating Diyos ay tutugon. And may the good Lord bless you. May He protect you from all evil and preserve your life. May He protect you as you come and go and always guard you, both from this day forth and forevermore. And may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of the Father, and the communion of the Holy Spirit be upon each and every one. And all God's children will say, Amen and amen.